Mayroon talagang mga tao na sadyang nagiging masaya sa tuwing nagagawa nila ng masamang imahe ang kapwa nila. Parang ito na ang ginawa nilang libangan. Ang siraan ng kanilang kapwa. Lalo na kung sila ay napupuno ng inggit sa katawan. Magandang araw, Sir Jax. At sa lahat ng iyong masugid na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Francis. 29 years old. At kasalukuyang ninirahan dito sa Negros Occidental. Isa po ako sa fan at masugid niyong tagapakinig. Lalo na kung ang kwento niyo ay patungkol sa kulam. Napakinggan ko na po halos lahat ng istorya niyo. At talagang namamangha ako sa paraan niyo ng pagsasalaysay o pagsasabuhay sa kwento ng mga senders niyo. Maliban kasi sa magandang timbre ng boses niyo, ay nakakadagdag din sa kilabot ang paraan niyo ng pagkukwento. Kaya naman ngayon, ay naisipan ko pong ibahagi ang kwento ng isang taong malapit sa buhay namin. Pero hindi ko maitatanggi na medyo may kagaspangan din ang ugali niya. Sabi ko nga po sa inyo kanina, ay mahilig ako sa mga kwentong kulam. Dahil ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa ganitong larangan. Kwento at karanasan po ito ng tiyahin ko. Si Tia Soledad. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kinuha ko naman po ang pahintulot ng kanyang mga anak. Simulan na po natin ang kwento. Taong 2008. Cebu. Si Tia Soledad po ay bunso sa 6 na magkakapatid. Bali si Papa po ang panganay. Sinundan naman po ni Tiang Letty, si Chong Salde, Tia Lucy, Chong Robert, at ayun nga, si Tia Soledad. Sa magkakapatid po, ay tanging si Tia Soledad lamang ang hindi pa nakapagtapos ng kolehiyo. Maaga kasi itong nag-asawa, kaya naman maaga din nagkaroon ng pamilya. Nasa iisang compound lang naman po kami noon nakatira. Kaya alam na alam po namin talaga ang ugali at gawi ni Tia Soledad. Sa magkakapatid na ito, ay si Tia Soledad po talaga ang may pinakakaibang ugali sa kanila. Napakaingay nito tuwing umaga. Madaldal at laging laman ng kalsada. Alam niyo yung tipikal na marites? Ganoon po si Tia Soledad. Pagagising pa lang sa umaga, ay mga kaklase na niya sa tsismisan ang kausap. Mas inuuna pa nga nito ang pakikipagtsismisan kaysa sa gumawa ng gawaing bahay o pag-aasikaso sa kanyang mga anak. Ito rin ang dahilan kung bakit palagi na lang sila nag-aaway ni Tio Jose. May 3 anak po si Tia, 2 lalaki at 1 babae. Yung 2 lalaki ay nasa elementarya na, 1 grade 6 at grade 4. Samantalang yung babae, 6 years old pa lamang. Dahil nga sa top 1 si Tia Soledad sa pakikipagtsismisan, ay hindi talaga may iwasan na may mga makaaway ito sa lugar namin. Sila Papa na lamang talaga ang nahihiya sa mga kapitbahay namin noon. Ewan ba namin, Sir Jax? Pero para kay Tia Soledad, ay parang wala lang sa kanya ang masamang tingin ng ibang tao laban sa kanya. Tinatawanan at minsan pa nga, siya pa ang galit kung pagsasabihan siya nila Papa. Nakailang punta na rin to sa barangay para humarap sa mga taong minsan itong ginawa ng kwento. Ang nakakatawa lang, siya din mismo ang naglalaglag sa mga katsismisan niya. Kaya ang ending, pati ang mga kaulayaw niya sa kwentuhan at paninira ng ibang tao
ay unti-unti na rin nagagalit at lumalayo sa kanya. In short, kahit sino ay hindi niya makasundo. Walang iya ka, Soledad. Sabi ni Maring Letty, kasi daw nang galing na magnanakaw ako at kumukuha ako ng mga gamit dito sa barangay hall. Hindi mo ba alam na dahil sa pagkakalat mo ng chismis na yan, ay muntik pa akong matanggal sa trabaho bilang sekretara dito sa barangay? Wika ng isang lalaki na minsang siniraan ni Tia Soledad. Wala akong sinasabi ganyan kay Letty. Ang totoo niya siya pa ang naunang nagkalat ng balitang yan sa amin. Tsaka bakit ako naman ang dinidiin niyo? Ako lang ba ang chismos at makati ang dila sa barangay na ito? Hindi ba? At pati ang kapatid mo, ikasama din sa pakikipagchismisan. Aba, kaya huwag mo akong masisisi ha. Baka mamaya, sa kapatid mo pa nang galing yung chismis tungkol sa kalokohan mo. Di ba? Hindi kayo magkasundong dalawa. Sagot ni Tia Soledad. Aba, talagang sumasagot ka pa. Susugod pa sana ang lalaki sa peso ni Tia Soledad. Pero nagawa na itong pingilan ng ilang lalaki na nandoon sa barangay hall. Nasa barangay hall kasi sila ng mga oras na ito. Dahil sa kumalat sa buong lugar namin na si Mang Ambo daw ay nagnakaw ng ilang salapi sa aming barangay. Siya kasi ang kasalukuyang sekretary ni Kapitan. O siya, tama na yan. Kung kanino man ang galing ang chismis na yan, ay wala na akong pakialam. Ang akin lang ay iwasan yung manira ng ibang tao. Ikaw, Soledad, ang tanda-tanda mo na. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mabago yung ugali mong yan. Wika ng Kapitan. Pag-uwi ng bahay, ay si Tia Soledad naman at ang asawa nito ang nag-away. Pambihirang Letty yan. Itinuring ko pa man ding best friend. Tapos ilalaglag lang pala ako. Sambit ni Tia Soledad. Oh, bakit napunta ka na naman sa barangay hall? Hindi ka na ba nahihiya dahil niya sa pinagagawa mo? Ginawa mo na atang libangan yung pagpupunta mo dun sa barangay hall ah. Mabuti sana kung ikaw lang ang inuusig at minamata ng mga tao. Kaso hindi. Damay ako. Damay din yung mga anak natin. Anong klaseng ina ka ba? Hindi ka na ba magbabago? Wika ng asawa nito na si Tio Jose. Bakit ba? Wala naman akong ginagawang kasalanan dun ah. Nagkukwento lang ako. Pero hindi ako nagkakalat ng mga balitang ikakasama ng mga taga dito. Matapang na sagot ni Tia Soledad. Ganoon din yun. Mas masama pa nga yung ginagawa mo. At ikaw pa ang nagiging source ng usapan dito. Diyos ko naman, Soledad. Ang tanda mo na. May sariling pamilya at mga anak ka na. Magbago ka naman. Sagot ni Tio Jose. Bahala ka nga dyan. Basta ako, wala akong ginagawang masama. Pumasok ka na nga sa trabaho mo. Umagang-umaga'y sinisira mo ang araw ko. Sagot na pabalik ni Tia Soledad. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay ito lagi ang naririnig namin sa bahay nila. Hindi ko nga din alam kung papaano natitiis ni Tio Jose si Tia Soledad. Dahil nga pati ang mga mismong dating kasama ni Tia Soledad ay sinisiraan niya sa iba. Wala na ito naging maayos na kasama o kaibigan sa amin. Kahit nga sila mama ayaw din pakisama nitong tiyahin ko na ito. Isang araw ay may mag-asawang lumipat sa aming lugar. Ito ay sila Kuya Estong at Ate Lucy. Galing pa daw ang mag-asawa sa Negros Occidental at lumipat lamang dito sa Cebu dahil sa gusto nilang magsimula ng panibagong buhay.
Dito rin kasi sila nakabili ng medyo murang halaga ng lupa. Kaya mas pinili nilang dito na manirahan. Maganda si Ate Lucy, Sir Jax. Tansya ko ay nasa 28 anyos lamang ito noon. Samantalang si Kuya Estong naman ay nasa 30 na siguro noong mga panahong ito. Mabait ang mag-asawa. Kaya hindi nakapagtatakang madali nilang nakasundo ang mga taga sa amin. Tsaka may kaya rin sila sa buhay. Palibhasa ay seaman si Kuya Estong. Kaya lahat ng luho at pangangailangan ni Ate Lucy ay naibibigay nito. Siguro mga 4 na buwan pa ang nakalipas ay muling sumampa ng barko si Kuya Estong upang maghanap buhay. Kaya muling naiwang mag-isa si Ate Lucy sa kanyang bahay. Ang hindi lang namin inaasahan noon, Sir Jax, ay magiging magkaibigan pa itong si Ate Lucy at si Tia Soledad. Madami na nagbabala kay Ate Lucy na iwasan si Tia Soledad. Kabilang na nga sila mama at ilan naming kapitbahay pero hindi pa rin ito nakinig. Siguro dahil nga sa likas na mabait na tao si Ate Lucy kaya ganon. Hindi namin alam kung paano nangyari yon. Kung kailan sila naging malapit ni Tia Soledad. Kung kailan sila nagkausap at kung kailan sila naging mag-best friend daw ko, no? Nagulat na lang kami ng isang araw ay lagi nang bumibisita si Tia Soledad sa bahay ni Ate Lucy. Doon na nga din minsan inaabot ang tanghalian nitong magaling kong tiyahin at napapabayaan na ang mga anak sa kanilang bahay. Nakailang sabi na si Papa dito na ayos lang naman daw ang makipagkaibigan si Tia kay Ate Lucy. Pero wag naman daw niyang pabayaan ang kanyang mga anak. Isang araw, wala si Papa noon sa bahay. Galing kami sa palengke ni Mama noon. Bumili kasi kami ng aming pananghalian sa isa sa mga suki naming karinderya doon. Sa aming pagbaybay sa aming bahay, ay naabutan namin sa pintuan ng bahay nila Tia Soledad ang mga anak nito na nanghihina at gutom na gutom. Parang mga hindi pinakain at makikita mo sa itsura ng mga mukha nito ang labis na kagutuman at panghihina ng katawan. Lumapit kami ni Mama sa kanila at kinausap sila. "Oh, Richie, bakit kayo nandito? Nasaan ang Mama Soledad ninyo?" Tanong ni Mama. "Wala po si Mama eh. Baka nasa bahay na naman po nila Ate Lucy. Kapag ganitong oras kasi gumagala sila sa mall ni Ate Lucy. Iniiwan niya po kami dito." Sagot ni Richie. "Ganoon ba? Kumain na ba kayo magkakapatid?" Muling tanong ni Mama. "Hindi pa nga po, Tia eh. Wala naman pong iniwang pagkain o pera man lang si Mama sa amin para makain namin ngayon. Galing pa kaming school ni Jason, kaya wala pa kaming kain simula kanina." Sagot ng bata. "Ano ba naman yung ina nyo? Ay nako. Siya, pumasok na muna kayo sa bahay. Dali. Doon muna kayo kumain. Sakto at kakabili lang namin ng Kuya Francis nyo ng pagkain." Pag-anyaya ni Mama sa mga bata. "Talaga po? Salamat po, Tia. Kanina pa din kasi kami nagugutom ni Jason at Carla. Salamat po." Sagot ng bata. Lumipas pa ang halos ilang oras. Nakatulog na rin sila Richie, Jason at Carla sa aming bahay pagkatapos nilang kumain. Maya-maya nga lang, ay nakita at napansin namin si Tia Soledad na papauwi na sa kanilang bahay. May mga bitbit itong gamit, paper bags at mga damit na mukhang mamahalin. Hindi ko alam ang nangyari, Sir Jax. Pero parang biglang uminit ang dugo at ulo ni Mama sa nakitang iyon. Agad niyang sinugod si Tia Soledad noon at kinumpronta. "Ano ba, Soledad?
Wala sana akong balak na pagsabihan ka pa pero parang nakakalimutan mong may mga anak kang naiwan sa bahay na iyan. Yung mga anak mo, sa amin na nakikituloy kapag hindi ka mahagilap sa bahay nyo. Ni hindi mo man lang maasikaso ng maayos. Napapadalas ka na dyan kay Lucy kaya tong mga anak mo ay napapabayaan mo na. Sermon ni Mama kay Tia. Ate, mga anak ko ang mga yan. Kaya huwag ka nang mangialam kung papaano ko sila palakihin ha. Tsaka isa pa, pinapakain ko naman sila kapag nakakauwi ako. Sagot nito sa nanay ko na akala mo ba kung makapagsalita ay siya ang tama. Pumasok pa ito sa bahay namin at isa-isang ginising ng padabog ang mga anak niya na mahimbing nang natutulog sa sala. Hoy, mga bata, gising. Bumangon na kayo dyan at tumiretso kayo sa bahay. Dali! Nang makalabas sila ng bahay at makalayo sa amin ng konti, ay biglang nagwikas Tia Soledad ng, sa susunod, kapag nagugutom kayo, huwag kayong pupunta sa bahay ng buwisit na babaeng yun ha. Dalian niyo maglakad. Bulong ni Tia sa mga anak niya na hindi namin alam ni Mama kung sinasadya niya bang laksan talaga o sadyang malakas lang talaga ang boses niya. Napabuntong hininga na lamang si Mama sa inasal ni Tia Soledad. Maging ako ay naawa na lamang sa inasal nito. Kinagabihan, nang makauwi si Papa galing sa trabaho, agad na isinumbong ni Mama ang inasal ni Tia Soledad sa amin. Napabuntong hininga na lamang si Papa sa kanyang mga narinig. Hayaan niyo na ang babaeng yun. Mukhang tumatanda talaga ng paurong. Kung kailan nagkakapamilya ay tsaka bumabalik sa pagkabata. Alam niyo ba, kwento sa akin ng asawa ng magaling kong kapatid na iyan. Kaya pala laging nasa bahay nila Lucy yan. Ay dahil sa laging sinasama ni Lucy ang kapatid ko sa mall. Bumibili sila ng kung ano-ano. Noong una daw ay okay lang naman. Kasi laging sagot ni Lucy ang mga binibili ni Soledad. Kaso ay ayaw magpatalo nitong magaling kong kapatid. Gusto niya siya naman ang manlibre. Bili dito, bili doon. Kung ano-ano daw ang mga binibili nilang dalawa. Kahit mga bagay na hindi naman kailangan ibinibili. Kaya anong nangyari, pati savings nilang dalawa, ayun, simot, walang natira. Ayaw magpatalo sa kaibigan. Manalo ba naman siya kay Lucy? Sima ng asawa nun. Wika sa amin ni tatay. Kaya pala, halos walang makain ng mga anak ni Tia Soledad. Dahil kung saan-saan lang pala napupunta ang pera nila. Pero ang pagkakaibigan nila Tia Soledad at Ate Lucy ay bigla na lamang nagkaroon ng lamat. Nangyari kasi na biglang isinugod sa hospital ang mag-aama ni Tia Soledad. Sila Richie, Jason at Tito Jose. Naaksidente kasi ang tatlo sa motor. Nang minsang ihatid ni Tito Jose sila Richie papunta sa eskwelahan. Maayos naman po ang kalagayan ni Tito Jose. Pero sila Richie at Jason ay parehas na nasa delikadong sitwasyon. At dahil nga sa hindi na alam ni Tia Soledad kung saan siya hahanap ng pera, ay minabuti nitong dumiretso sa kaibigang si Ate Lucy. Hindi kasi ito makabuelo ng panghingi kay Mama at Papa dahil, ayun nga, may away sila. At kahit sa mga kapatid niya, ay hindi siya makahiram dahil hindi naman niya kasundo ang ilan sa mga ito. Ang buong pag-aakala ni Tia Soledad ay mapapahiram siya ng pera ng kaibigan pero nagkamali siya. Dahil hindi siya napahiram nito. Ang rason ni Ate Lucy ay hindi pa raw dumarating ang pera niya. Naku, Soledad! Pasensya ka na, Mars. Hanggang ngayon kasi hindi pa dumadating yung allowance ko galing kay Estong.
Wika ni Ate Lucy. Di ba sumahod naman na noong isang linggo sa Estong? Baka naman may naiipit ka dyan, Mars. Sige na. Pabayaran din naman kita. Pangako. Wika ni Tia Soledad. Gusto man kitang peramin, Mars, ay hindi nasasakto tong mga pera ko. Ipapadala ko pa to kala mama. Muling sagot ni Ate Lucy. Grabe ka naman, Lucy. Buhay na nga ng anak ko at asawa kong pinag-uusapan dito. Gada mo tong pa sa akin yung pera mo. Ano klase kang kaibigan? Babayaran naman kita eh. Sagot ni Tia Soledad. Wala talaga akong pera ngayon, Mars. Kung meron man ay bibigyan naman kita, alam mo yan. Sadyang gipit lang talaga ako ngayon, maniwala ka. Wala. Ang damot mo. Tandaan mo to, Lucy ah. Kapag may nangyari sa pamilya ko, sisiguraduhin kong ikaw ang sisihin ko. Sigaw ni Tia Soledad. Padabog na umalis ng bakuran nila Ate Lucy si Tia Soledad. Wala itong pakialam kung marami mang tao nakarinig sa sinabi niya. Sa nangyaring iyon, ay agad na kumalat ang balita sa buong lugar namin tungkol sa pag-aaway ng magkaibigan. Hindi na naman natiis nila Papa at ilan niyang kapatid si Tia Soledad. Kaya pinahiram pa din nila ito ng pera. Buti na lamang at naging maayos ang lagay ng kanyang pamilya at hindi na nalagay sa kapahamakan ang mga ito. Pero mukhang nagtanim talaga ng labis na galit at sama ng loob si Tia Soledad kay Ate Lucy, Sir Jax. Dahil simula noong huli nilang pag-uusap, ay hindi na ito kailanman nagpunta pa sa bahay nila Ate Lucy. Mas nag-focus siya sa pag-aalaga sa pamilya niya. Magandang bagay din naman yun. Dahil kahit papaano, ay nakakabawi na siya sa kanyang mga pagkukulang sa kanila. Akala talaga namin maayos na ang lahat. Na nagbago na si Tia Soledad. Pero nagkamali kami. Isang araw ay umugong na lamang ang balita sa aming buong lugar na may kinakasamang ibang lalaki si Ate Lucy. Kaya daw pala ito palaging wala sa bahay niya ay dahil sa may kinakatagpo itong isang lalaki sa mall. O di kaya ay nagpupunta sila sa hotel para doon gawin ang mga bagay na magpapasaya sa tawag ng kanilang laman. Noong una, Sir Jax, maraming hindi naniniwala sa issue. Dahil nga sa kilala itong si Ate Lucy sa amin na sobrang bait at hindi mo aakalain na magagawa niya ang mga bagay na iyon sa kanyang asawa na si Kuya Estong. Pero naging malala ang lahat nang may kumalat na mga litrato noon sa isang social media platform. Kuha sa litrato ang larawan ng isang babae na kahawig ni Ate Lucy at isang lalaki na hindi namin kilala. Nakaakbay ang lalaki sa babae. May kuha din sila sa ibang anggulo na magkahawak ang kamay nila at magkahalikan pa. Dahil dito, ay mabilis na kumalat sa buong lugar namin ang pagkataksil ni Ate Lucy kay Kuya Estong. Hindi namin inakala na kahit sa barkong sinasakyan ni Kuya Estong ay makakarating ang balitang iyon. Ilang linggo nga lang ang nakalipas ay nagulat kami dahil biglang umuwi si Kuya Estong sa Pilipinas. At sa puntong iyon ay rinig na rinig namin ang pagkatalo ng mag-asawa. Hindi ko na po alam ang ibang detalye o kung ano man ang nangyari noon, Sir Jax. Ang sigurado ko lamang ay hiniwalayan ni Kuya Estong si Ate Lucy. Pagkaalis ni Kuya Estong sa bahay, siya namang agad na labas ni Ate Lucy. Sumugod ito sa bahay nila Tia Soledad at nagbitaw ng mga salitang halos makapagpatayo ng buong balahibo ko noon sa katawan. Hoy, Soledad! Hindi ka lang napahiram ng konting halaga? Ganito na ang ginawa mo sa akin. Siniraan mo ako sa harap ng buong tao dito sa atin. At dahil sa ginawa mo,
Pati asawa ko ay iniwan ako. Ano? Masaya ka na ba? Alam kong ikaw ang nagpakalat ng tsismis na may lalaki ako. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang litratong iyon pero ito lang ang sinisiguro ko sa iyo. Gaganti ako. Totoo nga ang sabi nila. Napakakati ng dila mo at masyado kang inggitera. Tandaan mo to. Gaganti ako sa iyo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang ginawa mong pagsira sa imahe at pamilya ko. Pagbabanta ni Ate Lucy. Umalis si Ate Lucy sa barangay namin, Sir Jax. At hindi na ito kailanman nagpakita pa. Halos 3 buwan ang nakalipas simula ng pagbabanta ni Ate Lucy kay Tia Soledad. Ay dito na nagsimula ang kakaibang pangyayari sa buhay ni Tia Soledad. Isang araw ay isang malakas na sigaw ang nagpagising sa buong compound namin noon. Sigaw iyon ni Tia Soledad. Agad kaming pumunta sa kanilang bahay upang tingnan iyon, Sir Jax. At laking gulat namin sa aming nasaksihan dahil namamaga ng sobra ang kalahating parte ng mukha ni Tia. Sa may kanang parte partikular. Pagkatapos, ay sobrang pula ng mga mata nito na akala mo ba ay dugo na ang mismong nasa loob noon. Nais noon nila Papa na dalhin sa ospital si Tia para ipatingin sa doktor pero tumanggi ito. Dahil baka may kumagat lamang daw na insekto sa kanya. Isa pa, ay ayaw niyang gumastos ulit. Dahil nabaon nga ito sa utang noong nakaraang na hospital sila tito. Kaya walang nagawa sila Papa. Magdamag na hindi nakalabas ng bahay si Tia Soledad. Dahil daw sa sobrang sakit at mamaga ng kanyang mukha. Sa pangalawang araw, ay mas lumala pa lalo ang kalagayan ni Tia. Pagkagising niya, sa kanyang higaan, ay nandoon ang mga naglalagas nitong buhok. Halos mapanot siya dahil sa dami ng nalagas doon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin pero habang tinititigan ko si Tia Soledad noon, ay parang unti-unting lumalaki ang bunganga, bibig at labi nito. Hindi na nga siya makapagsalita ng maayos dahil sa laki ng kanyang labi. Idagdag mo pa ang mabilis na paglaki ng isang bukol sa kanyang dila na siyang dumagdag pa sa sakit na nararamdaman niya. Kulay ubi na nga ang labi nito na parang wala nang dumadaloy na dugo mula roon. May mga iilang bukol na din ang tumutubo sa kanyang bibig. Sabi pa niya sa isang sulat kamay, ay sobrang sakit ng kanyang panga at gilagid. Parang tinutusok ng karayom ang loob noon. Kaya hindi na nagdalawang isip pa sila Papa. Dinala na si Tia Soledad sa hospital at ipinatingin sa mga eksperto. Yung unang doktor, ang sabi niya, ay wala siyang nakitang kahit na anong mali sa katawan ni Tia. Okay naman daw kasi ang result ng mga test at walang anomalya sa kanyang katawan. At dahil sa hindi kumbinsido sila Papa, ay lumipat sila sa kabilang hospital. Sa pangalawang doktor naman, ay sinabing marahil ay isang allergy lamang daw iyon. Kaya binigyan si Tia ng isang gamot para dito. Sa pangatlong hospital na pinuntahan nila para kumuha ng iba pang opinyon galing sa mga eksperto, ay katulad noong dalawang doktor na nauna, ay wala rin itong makitang kahit na anong mali sa katawan ni Tia Soledad. Nagtataka na kami ng mga oras na ito dahil papaanong nangyari na walang makitang mali kay Tia Soledad. Gayong kitang-kita na nga ang bukol, pamamaga at biglang paghaba at paglaki ng dila nito. Hanggang sa may lumapit sa aming isang matandang nurse. Mawalang galang na. Pasensya na sa aking sasabihin na. Pero
Pero sa tagal ko na nandito sa ospital na ito, ay madami na din akong naranasan at nakitang mga bagay na alam kong hindi napapagaling ng modernong medisina. Ipatingin nyo sa isang albularyo ang kasama nyo. Malakas ang loob kong may ibang pwersa ang sumisira sa buhay niya. Wika nito sa amin. Nang marinig namin ito, ay minabuti naming umuwi muna sa bahay para pag-isipang mabuti ang gagawin namin sa kalagayan ni Tia Soledad. Hindi kasi sila naniniwala talaga sa kulam, Sir Jax, dahil taliwas ito sa relihiyon at paniniwala namin. Kinabukasan ay mas lalo pang lumala si Tia dahil buong mukha na niya ang namamaga. Isabay mo pa ang lalamunan nitong may malaking bukol na rin sa loob. Alam niyo yung beke? Ganoon ang tumubo sa loob ng lalamunan niya. Ang pinagkaiba nga lang ay sobrang pula ng bukol na iyon. Ni hindi na makanguya, makakain o makainom man lamang ng tubig si Tia Soledad. Kasi sa tuwing lumulunok siya, sobrang sakit ang nararamdaman niya. Lawit na rin ang dila nito at hindi na niya maisarado pa ang kanyang bibig dahil sa sobrang laki ng dila nito na halos sumayad na sa kanyang dibdib dahil sa haba. Kaya naman, bagamat hindi naniniwala at labag sa loob, ay wala nang nagawa sila papa at asawa ni Tia Soledad kundi ang magtungo sa isang albularyo. Ang tirahan ng albularyong ito ay hindi malayo sa amin, kaya agad namin itong pinuntahan. Nahirapan pa nga kaming tuntunin ang nasabing bahay na iyon dahil sa medyo pataas na ito ng bundok. Tagong-tago at mahalata mong walang tao ang naninirahan doon. Makalipas lamang ang ilang minuto ng paglalakad, ay may nakita kaming isang lumang bahay na gawa sa isang sawali ang dingding at dahon naman ng nyog ang bubong. Hindi pa man kami nakakalapit, ay sumigaw na ang matanda sa aming harapan. Kanina ko pa kayo hinihintay. Dalian niyo mga iho, dahil hindi lamang kulam ang ibinigay sa babaeng iyan. Binabarang na siya. Wika ng matanda. Delikado na ang buhay ng kasama nyo. Bakit kasi ngayon nyo lang naisipang dalhin yan dito? Dagdag pa nito sa amin. Nagulat naman kami nila papa. Dahil paanong nalaman ng matandang ito na parating kami? Pagkapasok sa loob, ay agad na pinanganga ng albularyo si Tia Soledad. Pagkabuka ng bibig nito, ay sabay na umalingasaw ang napakabahong amoy. Malansa ito at parang amoy ng tae ng pusa na may halong amoy na nabubulok na daga. Agad na kumuha ng isang tuyong palapalang matanda. Nilagyan ito ng langis at pinausukan. Itinapat nito ang usok sa mismong nakangang bibig ni Tia Soledad. Sa maniwala kayo o hindi, Sir Jax, ay biglang nagkagalaw ang loob ng bunganga ni Tia Soledad. May mga gumagalaw doon sa loob na para bang mga bulati o uod. Hindi kami sigurado, pero ayun yung nakikita namin. Sus Mariosep, anong klaseng demonyo ang may gawa sa iyo nito, iha? Sa tagal ko nang nanggagamot, ay ngayon lamang ako nakatagpo ng ganitong klase ng paghihirap. Kailangan nating makita ang itim na marka dahil nandoon ang mga alaga nagpapahirap sa iyo. Wika ng matanda. Ipinasok ng albularyo ang kanyang kamay sa loob ng bunganga ni Tia Soledad. At doon ay may nakita nga siyang itim na marka sa loob ng bunganga nito. Para itong maliit na butas. Kaya naman mula doon
ay hinila ng albularyo ang isang bulate na kulay pula. Sobrang taba noon at talagang napasigaw sa sobrang sakit si Tia nang mahugot ito ng matandang albularyo. Hindi pa ito natapos doon dahil ilang sandali lamang ay mga uod naman ang kinukuha nito sa loob. Sa bawat sundot at hila ng matanda ng mga bulate at uod na ito, ay sunod-sunod na palahaw at iyak naman ang sigaw ni Tia. Nang matapos ang pagtatanggal ng sandamakmak na bulate at uod sa bunganga ni Tia Soledad, ay hindi pa rin nawala ang pamamaga ng dila at mukha nito. Nagtaka at napaisip ngayon ng albularyo dahil parang may mali. Kaya naman, hinawakan nito ang dila ni Tia Soledad. Iniangat ito. At doon nga, tumambad sa amin ang napakaraming insekto na siyang gumagalaw sa ilalim ng dila niya. Sa totoo lang, Sir Jax, halos masuka ako sa nakita kong eksena na iyon. May butas-butas at bungkal na ang dila ni Tia. Para bang unti-unti itong kinakain ng mga insekto na iyon. Buhay ka pa, Iha. Pero nabubulok na ang loob ng bunganga mo dahil sa mga hayop at insekto na ito. Ano ba kasing ginawa mo? At umabot pa rito ang paghihirap sa iyo? Tanong ng matandang albularyo. Kukunin na sana isa-isa ng matandang albularyo ang mga insekto sa ilalim ng dila ni Tia. Ay bigla na lamang nawala ang mga iyon, na para bang naglaho sa hangin. Pero laking gulat namin nang tumagas mula sa dila ni Tia ang isang masaganang dugo. Naalala niyo po ba yung sinabi kong bukol na tumubo sa dila ni Tia? Yun po ang pumutok, Sir Jax. At halos mahati po ang dila ni Tia Soledad sa dalawa. Nang dahil doon, ay ipinatigil nila Papa at Tio Jose ang gamutan sa albularyo at sinugod sa ospital si Tia Soledad. Ayaw pa sanang pumayag ng albularyong matanda pero wala na siyang nagawa dahil nga buhay na ni Tia ang nakasalalay doon. Huwag niyong dalhin sa ospital ang babaeng iyan. Ginagawa lamang iyan ng mababarang upang mapalayo sa akin ng pasyente. Kapag nilayo niyo siya dito, ay sigurado akong papatayin na siya ng mambabarang. Wika ng matanda. Bilib po kami sa galing niyong manggamot, Manong. Pero ibang usapan na kasi ito eh. Baka kailangan na po ng eksperto ng asawa ko. Wika ni Tio Jose. Kaya umalis kami noon sa bahay ng albularyo at mabilis na nagtungo sa ospital. Pero ilang minuto pa lamang po nakakalipas ay napatunayan naming tama nga ang albularyo. Dahil bago pa man kami makarating sa ospital ay binawian na ng buhay si Tia Soledad. Namatay itong duguan ng bibig. Nakanganga. Dilat ang mga mata. At nakalaylay ang halos putol nitong dila. Alam niyo ba ang mas nakakatakot sa nangyari? Unti-unting nawala ang pamamaga ng kanyang lalamunan, bibig at labi. Gayon din ang nangyari sa kanyang dila. Kaya noong sinuri ito ng doktor, ay inakala nilang nakagat ni Tia ang kanyang dila. Kaya ito naputol at siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Laking pagsisisi nila Papa at Tio Jose noon. Sana pala'y nakinig na lang sila sa albularyo. Pero hindi rin naman natin sila masisisi sa ginawa nilang desisyon noong mga oras na iyon.
noong burol ni Tia, ay nakita kong dumalaw ang matandang albularyo na gumamot sa kanya noon. Agad naman siyang nilapitan nila Papa at Tio Jose at sinabi ang buong pangyayari. Hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng nawala. Pero kung gusto nyo, maaari nating ibalik ang paghihirap na ibinigay kay Soledad ng mga taong gumawa nito sa kanya. Sabihan nyo lang ako at kakalabanin natin ang angkan ng mga mambabarang na iyon. Wika ng matanda kila Papa. Ayaw man namin magbintang, Sir Jax. Pero malakas ang kutob namin na si Ate Lucy ang may kagagawa nito kay Tia Soledad. Siguro nga, malaki ang pagkakamali ni Tia sa kanya. Pero hindi naman ata sapat ang dahilan niyon para kunin ang buhay niya. Tao lamang tayo. Kaya wala tayong karapatang kunin at bawiin ng isang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Pasensya na sa mga tagapakinig kong malungkot at may namatay na naman sa kwentong ito, pero nais ko lamang talaga itong ibahagi bilang paalala sa lahat na walang madudulot na maganda ang paninira sa kapwa, lalong-lalo na sa panggichismis. Lalo pat hindi talaga natin kilala ng lubos ang mga taong nasasaktan natin, ang mga nasasaktan ng ating mga salita. Hindi mo alam na baka mangkukulam o mambabarang pala yan. At anumang oras ay baka matulad ka sa nangyaring pagpaparusa sa tiyahin kong chismosa.